hala, si Liza Soberano magpaparafi Tulfo in action. Actually, hindi. So, hey folks, si Liza Soberano. Actually, kaya ako nabanggit si Raffy Tulfo in action because, you know, he's the standard. He's the go-to kapag may family problems. Diba? Yun yung isa sa tampok sa shows niya. Diba? So, medyo open air to. Kasi ibang lugar tayo. Diba? Sira kasi ilaw sa kwarto ko. So, there's like an insect. Anyways, yeah. So, si Liza, meron siyang merong web series or documentary kind of series, na drama series, na Can I Come In? So, she's all there, wet in a bathtub. Then, yung artist who's conducting yung video series na yun, na docu-series, yun, in-interview siya about her past, ganyan. So, basically, parang, makikita mo yung goal ng video is to clear up the misunderstanding about her. Diba? Kasi, parang, diba, simula nung kumala siya sa ABS, then, she talked kind of bad about the love team culture. Medyo hindi natuwa. Maraming hindi natuwa sa kanya. So, it took us back to her past. Parang 2 years old pa lang siya. May bad memories na siya about yung ano niya pala, tatay niya, naggagawa daw ng drugs. Then, the mom is like also like, into bad stuff. 18 pa lang and 22 yung mga magulang niya when they had her, and she had to like, endure a kidnapping at 2 years old ng parang boyfriend ng mom niya, na parang may time pa doon na pinapasaktan sa kanyang kapatid niya, was literally a baby. Then, may isa pang story, yung si Melissa, na akala niya friend ng mom niya, na sila, parang pinatira sila ng brother niya, but then, she's not really friendly, na parang malamarimar, diba? Diba si Marimar pinakuha ng bibig niya yung kwinta sa putikan. So si Liza pinadila daw ng pupo ng aso, according to her. So yun, mga ganun. So, diba? Pero malay nyo, diba? Parang hindi tayo magugulat. Malay nyo, syempre magulang niya, makikita yan. Parang iisipin nila, shit to si Liza kung ano pinagsasabi sa atin. Diba? To explain their side, baka magparafi Tulfo sila. I don't know. But yung pinaka-meme na going around is yung about Liza being treated the family dog, and she's not allowed to join a movie night na nasa cardboard box lang siya. So actually, that's small pa compared dun sa mga narinig kong iba, kung nangyari ngayon. Because again, diba, of course, I'm not invalidating her sufferings kung nangyari yun. But then, we have to be vigilant. Diba? Story as story. Diba? That's her side, but there are also the sides of other people who's gonna verify this. So, yun lang. So, yung isa pa, speaking of Raffy Tulfo in action, diba? Speak of verification. Si Idol Raffy Tulfo. Yup, idol talaga. He actually goes after facts. He verifies facts. So, winarningan niya yung ating mga seafarers. Dahil merong 21 na na-deport from around Virginia, from around the port of Virginia. Bakit sila nag-deport? Dahil nagbabrowse daw sila ng child pornography. So, he warned our seafarers not to even click a link or watch kasi madedetect yun ng US. Diba? Specifically yung sa immigration. And it will be a cause for deportation. So, yun na nga, nag-surprise raid and may nahuli. But then, dahil nga facts ang tinitingnan ni Senator Raffy Tulfo, gaya ng, of course, ginagawa pag nakikita nyo naman sa Senate hearing, sa kanyang diba, sa mga dumudulong sa kanya sa Raffy Tulfo in action, hindi niya agad kinampihan yung 17 na lumapit sa kanya to ask for help. But rather, he asked for a fair investigation na, okay, dineport nyo sila dahil kamo nagbabrowse sila ng child pornography, show us the evidence. So, hindi naman niya sinabi na, pagbigay nyo na. No, parang
It's more of like, sige, kung may ebidensya, di ba, hindi na niya kailangan sabihin. But I guess ang gusto sabihin ni Senator Raffy Tulfo, kung may ebidensya, yeah, go ahead, deport them. Parang tama yung deportation. But if not, wala kayong mapakitang ebidensya, then, diba, what if totoo yung claim ng 17 na this is indeed a discrimination? Na sila yung pinag-initan. After all, parang walang ibang nationalities na nireport. And alam naman natin, di ba, ang init ng katawan. Walang pinipiling nationality yan. So, medyo nakakataka nga yun. So, antabayanan natin yan. So, yun lang, folks, ang ating news. And of course, if may mga gusto kayong news na, actually hindi, yung news ko na pala rin dito yun. So, isasali ko na to. So, grabe nang, alam nyo di ba sa Santa Rosa may incident ng shooting, right? So, may nangyari na naman sa Santa Rosa. Sa Barangay Deepwell, may 2 mag-asawa patay dahil inararo ng bus yung kanilang kantin. So, imagine mo, nagluluto ka, you're going about your day, but then may bus na gagawin sa inyo. Then, bam, patay ka na. Diba? Nasa ano ka na, kabilang buhay, bugisan mo. So, actually, yung nasa news is yung kantin lang nadali. Actually, may bahay pang nadali, but thankfully, well, sadly, and thankfully, I guess, sadly, yun, yung mag-asawa lang talaga namatay yung 2. The driver is critical, and iniisip na sampahan. But, you know, there's a blogger who went there, who really investigated, and ang sinasabi daw ng mga taga roon, posibleng nakatulog daw yung driver. But that's unconfirmed. The passengers na nasa bus, thankfully, wala naman nasaktan sa kanila. So, this is again, Barangay Deepwell, Santa Rosa. So, antabayanan nyo na lang kung may updates. Hopefully, mabigyan ng hustisya yun. Yung bus nga pala, it's a Solid North bus. So, medyo parang, I don't know if I remember it correctly, but parang in the recent years, there's like, I don't know, another incident. So, you know. So, anyways, if may gusto kayong investigahan for anything, important news, just give me, you know, just comment or whatever. Message me, diba? Name ko naman on, ano din, may have a Facebook page, Tixie Daw, also on IG. So, message siya lang ako. Yun lang.